Sa nakaraang video natin ay natapos tayo sa pagpapakilala ng lugar ng Sun Sculpture City na kung saan dito matatagpuan ang isa sa kailangang herbs ng ating bida. Ang Sun Sculpture City ng Lower Domain Country, ito ay matatagpuan sa eastern border ng Lower Domain Country. Napapaligiran ng disyerto ng kamatayan, nagtatanggol sa Lower City Kingdom laban sa mabangis na hayop ng Southern Wilderness. Pati na rin ang isang mahalagang kuta ng militar upang sugpuin ang Yaozo Tribe o Demon Tribe. Sa mabilis na pagpapalawak sa Lower Domain Country sa silangang lugar ng disyerto, isang malaking bilang ng mga tao ang nagtitipon dito. Tumagal lamang ng 100 taon upang maitayo ang lungsod. Matapos ang ilang mga pagpapalawak, ang iskultura ng buhangin ay unti-unting nabuo ang 4 na lugar sa loob ng 100 palapag na may mataas na pader. Ang mga pamilyang aristokratiko ay nasisiyahan sa tiwaling buhay sa panloob na lungsod na protektado ng mga layer ng mga pader ng lungsod. 70% ng mga puwersang militar ng Sun Sculpture City ay nakalagay sa distrito ng Xicheng. Bagaman independenteng ito ang 3-story city wall at konektado lamang sa panlabas na pader, ang Xicheng District ang lugar na may pinakamataas na lakas ng pagtatanggol sa buong Sun Sculptures. At ang Midtown, na itinayo sa paligid ng panloob na lungsod, ang lahat ng negosyo ng Sun Sculpture City, kung saan ang mga auction house, slave market, catering at entertainment services ay matatagpuan dito. Ang mga panlabas sa labas ng lungsod ay tinitirahan ng mga untouchable, slave, at mga downcast vagabonds. Sa ngayon ay bumalik naman tayo sa ating bida na kasalukuyan ay kausap pa si Ginoong Hongfang, ang shopkeeper. Nakasalukuyan din ay sinasabi sa ating bida na ang pamilyang May na humahawak ng Boundless Flower. Ito ay nasa distrito ng Xicheng ng lungsod ng Sun Sculpture, kabilang sila sa pagpapalawak ng paksayo ng Lower Domain. Ang May family ang kumokontrol sa mahigit 60% ng mga troops sa Xicheng District, at isa sa major forces ng Sun Sculpture City. Kung ito ay neutral or katamtamang faction, maaari pa rin nating magawang makipag-usap sa aming relasyon sa Hong Chamber of Commerce. Ang expansion faction, ito ay napaka-hassle sa aming mga mangangalakal ng Tiando, at medyo mahirap makipag-deal sa mga iyon. Nagsalita naman ang ating bida na medyo naiinis na gayong matatagalan pa bago mapasakamay niya ang mga materyales sa pagre-refine. Pagkatapos na tanong ni Yun Siyang na bukod sa Boundless Flower, kailan may hahatid ang iba pang mga halamang gamot sa lungsod ng Yanggan. Natumugon si Ginoong Fang na ma-deliver sa loob ng 10 araw. Sa pagsambit ni shopkeeper ng ngunit ay agad na tanong ng ating bida na kung ano ang problema. Ipinakita ni shopkeeper Fang ang isang herb sabay sinasabi niya na ang iba pang 2 halamang gamot ay nasa kamay ng mga researcher na kinokontrol ng Samarin family sa Lower Domain Kingdom. At dagdag pa ni Ginoong Hongfang na hindi sila tumatanggap ng mga transaksyon gamit ay pera, nais lamang nilang makipagpalitan ng mga materyales mula sa mga halimaw. At gayong hindi kailangan ng pera para sa pakikipagkalakal ay nasabi ng ating bida na ito ay isang magandang idea. At nagsalita si Ginoong Fang na medyo nag-aalinlangan gayong sinasabi niya na ito ay kalahati lamang ng materyal na halimaw sa listahan na ibinigay nila sa amin. Bukod dyan ay napaka-natatangi ang mga ito sa Southern Wilderness at sa Death Desert. At kailangan namin ng maraming swerte para mahanap ang mga bagay na ito. Sa kabila ng problema na kinakaharap ng Hong Chamber of Commerce ay hiniling ni Yun Siyang na ibigay sa kanya ang list ng mga kailangan na material gayong siya na ang bahala na i-prepared ang mga ito. Sa katunayan ay kailangan din ang ating bida ng mga actual na pakikipaglaban upang patatagin ang kanyang realm ng Earth Stage. Bukod dito ay kailangan ding magtungo si Yun Siyang sa Death Desert upang hanapin ang sikretong kaharian. According to my previous life, ang oras na naligaw ako sa lihim na kaharian habang tumatawid sa Death Desert ay marahil na sa 4 na araw na darating. Kung umalis ako bukas, dapat munang pumunta sa Southern Wilderness upang mangolekta ng mga beast material, at pagkatapos ay pumunta sa lungsod ng Sun Sculpture, dapat mayroong mas maraming oras sa akin para sa Secret Realms. At dahil sa ang ating bida na ang mangungulekta ng beast material ay tumugon si Ginoong Fang na Mr. Song magaling kung mangulekta ka ng mga beast material. Pagkatapos kung walang magbabago, maaari naming matiyak na ma-deliver ang iba pang mga halamang gamot sa iyong bahay sa loob ng 10 araw. Ayon naman sa tugon ni Yun Siyang pagkatapos nito ay naayos,
pupunta muna ako at maghanda upang palitan ang mga beast material. Bukod dito pupunta ako sa lungsod ng sand sculpture ng personal upang tingnan kung makakakuha ako ng walang hanggan na bulaklak mula sa pamilyang Mai, iiwan ko na sa iyo ang natitira. Okay Mr. Song, sagot ng shopkeeper Hong at ngunit paalalahanan kita pa rin kita na ang pangunahing pamilya sa lungsod ng sand sculpture ay napakalakas, at mas mahusay na makipagpalitan ng mapayapa. Hindi ka dapat gumawa ng masyadong mapanganib na mga bagay. Huwag kang mag-alala, mayroon akong sariling mga plano, sambit ng ating bida. At sa kaparehas na oras habang abala si Yun Xiang sa pakikipag-usap kay shopkeeper Hong, ang kaganapan naman sa loob ng banquet hall kasabay sa paglabas ng ating bida ay kasabay din nito, ay nilapitan ni Kung Shingsen si Yanru para gamitin ang lalaking ito sa mga pinaplano ni Shingsen, mababakas naman sa pagmumukha ni Yun Xiu na may hindi magandang mangyayari sa ginawang paglapit ni Shingsen sa kanyang kapatid. Tuwang-tuwa naman ang loko nang nilapitan siya ni Shingsen, ngunit sa hindi niya nalalaman ay binabayabas lamang siya ng dalaga. Gayunpaman ay nasiyahan si Yanru sa mga sinasabi ni Shingsen, upang maging epektibo ay sinabi pa ni Shingsen na syempre naman. Sa palagay ko nga ang masigasig at pinakamahusay na tao sa buong pamilya ng Song ay ikaw, classmate Yanru. Ako lamang ay naawa na ang lolo ng Song ay palaging pinapaboren ang Song Yun Xiang na iyon, talagang ramdam ko na unworthy para sayo. Habang inuuto si Yanru ni Shingsen ang kanya namang lolo na si Kung Xing ay inaalok ng toast si Lord Hao. At hilingin ko na mapagbuti ang iyong paglilinang at maabot ang isa pang antas. Well, kung sasabihin mo ito, gagawin ko ito, tugon ni Lord Hao. Habang umiinom si Elder Kung kasabay ni Lord Hao, bigla naman niyang napansin ang kanyang apo na lumapit sa apo ng Song family. At labis nag-alala si Kung Xing na sana lang ay hindi gumawa ng isang pagkakamali ang kanyang apo na si Shingsen sa paligid ng Song Mansion, at sana daw ay hindi lumikha ng gulo ang kanyang apo. Gayong sinasabi din niya na kaka-breakthrough ko pa lang sa heavenly rank, nais ko pang e-enjoy ang anumang bagay sa mundong ito. At habang nangangamba si Elder Kung sa kung ano ang binabalak ni Kung Shingsen. At si Shingsen naman habang kung ano-ano ang pinagsasabi kay Yanru. Ay hindi na natiis ni Yansui gayong ramdam niya na inuuto lamang ng babaeng ito ang kanyang kapatid. Kaya sinita na niya ito, at pagkatapos ay sinabi niya na Shingsen, hayaan mo akong babalaan ka muna. Kung magmarites ka sa aming Song Mansion ay magkakaroon ka ng isang kakilakilabot na kamatayan. Paano ko naman gagawin yun, tugon ni Shingsen, at sinasabi din niya na nakipag-usap lang ako kay Yanru tungkol sa mga bagay. Sa school, dapat mong malaman na si Yanru ang numero 1 henyo sa aming Jiwo Preparatory Academy. At dagdag pa ni Shingsen na kahit na sa buong Nanzhou, ang aking classmate na si Yanru ay isa ring outstanding young talent. At sarkastiko na tumugon si Yansui na iniisip mo ba na hindi ko alam kung ano ang iyong sinusubukan, binabalaan lamang kita. At sabay sambit niya sa kanyang isip na nais mo bang gamitin ang aking nakababatang kapatid na lalaki na si Yanryu bilang isang sibat. Kung mangyari iyon papatayin kita. At tumugon naman si Kung Shingsen na ang sister ni Yanryu ay talagang mahilig magbiro. Narinig ko may sister na ikaw daw ay namamahala ngayon sa pamamahala ng investment business ng pamilya Song, kaya't hindi maiiwasan ang mga pagkakamali at pagtanggal sa pagbubuwis. Kung kailangan mo ng tulong ng little sister na ito, maaari kitang matulungan sa bagay na ito. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang isip na ang panis na gamot na ito ay naglakas loob na pagbantaan ako. At sabay ginatungan pa ni Yanryu na oo, sister, si Miss Shingsen ay maaaring tiyak na makatulong sa iyong negosyo. Bagaman hayok sa pera si Yansui ngunit hindi naman siya pwedeng magpadalos-dalos gayong batid din niya na may kayamanang itinatago ang kanyang pinsan na si Yun Xiang, kaya't inis niyang sinabing tumahimik kayo. At ang pag-uusap na ito ay napansin ni Yunki. Sambit niya na ate tingnan mo nag-aaway yung dalawang pangit na babae. Ang Yanryu na iyon ay tila nakikipag-usap pa din sa pangit na batang babae ng pamilya kong. Hihihi, bagaman tiningnan ni Yonjin pero hindi na ito nagbigay pa ng anumang pahayag. Makikita naman ang pintuan ng banquet hall ay nagbukas gayong nakabalik na si Yun Xiang. At sa pagpasok ng ating bida ay halos lahat ay mapalingon sa pagdating niya, lalong-lalo na si Shingsen, dahil sa kanina pa niya ito inaantay para masimulan na ang kanyang pinaplano. Napalingon naman ang ating bida sa pagtawag na iyon ni Shingsen, at nang nakalapit na ang dalaga sa ating bida,
ay medyo kinabahan na naman si Elder Kung Zing na humihiling na sana ay huwag laruin ang kamatayan ng kanyang apo. At habang nangangamba ang old man si City Lord Kung Fan naman ay nagtataka gayong sa pagkakaalam niya ay galit ito kay Yun Xiang ngunit ngayon ay magiliw itong nakikipag-usap sa kanya. Si Lord Hao na pabuntong hininga gayong inaakala niya na si Yun Xiang ay ginugulangan na naman. Bagamat batid natin na ang dalawa ay nagpaplastikan lamang sa isa't isa, ngunit sa ipinapakita nilang pagtatawanan na animoy tunay na nasisiyahan sa kanilang pag-uusap. At sa ginagawa nilang ito sa labis na pagseselos ni Yan Ryu ay nag-apoy na ito sa galit, habang sinasabi niya sa kanyang isip na kung bakit ang basura na si Yun Xiang ay nakikipag-usap gaya nito. Bukod dyan ay kung bakit masaya ring nagsasalita. Hindi maaari, dapat kong magawa na ang Song Yun Xiang na iyon ay maipahiya ko sa mismong harap ni Miss Shingson. Tama, ako ay isang malakas na tao sa peak ng mid-yellow stage. Sa harap ng mga babae, ang lakas ay ang pinakamahusay na charms ng isang lalaki. At nang hindi na niya kinaya ang ginagawang happy talking ng dalawa ay malakas niyang ibinagsak ang hawak niyang baso sabay malakas niyang isinigaw ang pangalang Song Yun Xiang. Matapos nito ay agad din tumayo si Yan Ryu habang hawak ang Soul Talisman at mayabang nitong hinamon ang ating bida sa isang Soul General Duel. At dagdag pa niya na kung sino ang mananalo ay siyang karapat-dapat para kay Miss Shingson. Bagaman orihinal na plano ito ni Kung Shingson, ngunit tila ito ay ninanais din ni Yun Xiang gayong sabay nilang nasambit na pabulong na sa wakas ay kumagat na din sa pain. Ngunit sa hindi inaasahan ng loko ay may isang malakas na sumipa sa mismong mukha ni Yan Ryu at sa bilis ng pangyayari ni hindi na niya nagawa pang makapag-react sa ginawang pagsipa sa kanya ni Yunki. Base naman sa layo ng kanyang tinulsikan ay hindi maitatanggi na malakas talaga ang sipa na buong-buo niyang sinulo. Gayong hindi ito inaasahan ni Yun Xiang kaya naman ang ating bida ay gulat na gulat sa ginawa na ito ni Yunki. At nang nakatayo na ang lokong si Yan Ryu habang hawak ang nananakit niyang mukha. At dahil naman sa hindi niya maunawaan kung bakit gumawa ng isang galaw si Yunki kaya agad niya sinabing Song Yunki, siguradong may sakit ka. At sarkastikong tumugon si Yunki na Yan Ryu, anong lakas ng loob mong hindi igalang si Brother Song Yun Xiang, medyo mapangahas ka. At sinabi din ni Yunki na siya na lang ang makikipag-duel. Song Yunki, ano ang magiging kapalit nito sa iyo? Bukod sa alam niyang mas malakas sa kanya si Yunki ngunit ang orihinal niyang plano ay makalaban ang ating bida na inaakala niyang isang basura sa pamilya. At pagkatapos ay sinasabi niya sa kanyang isip na ngayon lang masyado akong pabigla-bigla, at hindi ko inaasahan na ang batang Yunki na ito ay gagawa ng isang hakbang. Bagamat napahiya sa oras na ito sa kagagawa ni Yunki, gayon pa man ay walang balak na baguhin ng loko ang kanyang mga plano. Gayong sinasabi niya na kahit anong mangyari ay gagawin niyang maipahiya sa mismong harapan ni Kung Shingson, ang ating bida na tinatawag niyang isang basura. Sa mga ilang sandali pa ay biglang nakaisip ng isang idea ang loko upang matuloy ang inaasam-asam niyang pakikipag-duel kay Yun Xiang. Ayon kay Yan Ryu, sinabi niya sa ating bida na Song Yun Xiang, wala akong ibang intensyon, nakikita mo, ang mga kapatid ay hindi pa nagpangipangita ang bawat isa ng mahabang panahon, bakit hindi tayo mag-sparring season sa pagitan ng Star Soul Generals, upang magsaya lamang sa hapunan na ito. Dapat ay nakagawa ka sa academy ng ilang mga achievement sa taon na ito, na nais mong ipakita sa ating lolo at mga elders. At naaalala ko noong umalis ka noong nakaraang taon, ikaw ay nasa early yellow stage kaya natatakot ako, na hindi ka pa nakakapag-breakthrough sa profound stage sa taong ito, di ba? At mayabang din niyang sinasabi ng ngunit, huwag mag-alala gagamitin ko ang aking cultivation sa parehong antas tulad mo, hindi kita sasamantalahin sa pamamagitan ng pangbuubuli sa iyo. Gayong hindi niya batid ang tunay na cultivation level ng kanyang minamaliit na si Yun Xiang, na kung malalaman lamang niya sa likod ng katotohanan, ay malamang sa alamang na hindi niya na naising makalaban ang ating bida. At ito ang naging reaksyon ng ilang mga tao na nakakaalam ng real realm ni Song Yun Xiang, na halos lahat ay sinasabi nila sa kanilang isip na napakabobo talaga ng Yunki na ito. At habang dismayado ang ilang mga nakakaalam sa tunay na cultivation level ng ating bida, si Yunki ay natanong si Yan Ryu na di ba gusto mong lumaban. At pagkatapos ay nagmungkahi muli na siya na lamang ang makikipaglaban. At sa pagkakataon na ito ay pinigilan na ni Yun Xiang si Yunki sabay sinabi ng ating bida dahil si Brother Yan Ryu ay sinabi ito, hayaan mo na akong gawin ito.
Gayong pinatulan na ng ating bida ang kanina pa naghahamon ng duel ay bakas na bakas sa pagmumukha ni Mrs. Cheng ang labis na pag-aalala sa kanyang anak dahil sa batid nito na marahil ay may itinatagong lakas si Yun Xiang. Gayunpaman, agad pinigilan ni Yunzo ang kanyang inang nag-aalala para sa kanyang kapatid. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang ina na ito ay isang pagkakataon na dapat maghintay at makita ang tunay na lakas ni Song Yun Xiang sa oras na ito. At kung ang pinsan na si Yun Xiang ay may kakayahang magturo ng idiot na laging mayabang, magiging mabuting bagay din ito. Hindi bababa sa ang aking pamilya ay hindi masyadong malupit, kung hindi man ang isang masamang babae ay maaaring magbayad sa kanya. Hindi ko alam kung anong uri ng panlipunang lason ang magdurusa sa hinaharap. At gayong pumayag na ang ating bida na makipagduel ay nagagalak na nag-utos si Yan Ryu sa kanyang uncle na isaayos ang martial art field para sa gaganapin nilang paglalaban. Ngunit, nagsalita si Lord Hao na hindi na kailangang pumunta sa martial arts arena, kayong dalawa ay maaaring maglaban sa open space sa labas ng banquet hall. Kasabay nito sinabi rin ng old man kay Elder Kung Zing na dahil ang mga younger generation ay nais na magdagdag ng isang palabas sa dinner party, dapat din tayong magpakitang gilas, di ba? Brother Kung Zing. At walang ano-ano ay agad sumang-ayon si Elder Kung Zing, ngunit biglang nangamba si Kung Zing dahil sa katunayan ay hindi niya talaga batid ang ibig sabihin ni Lord Hao. Gayong napansin ni Lord Hao na tila ay nababagabag ang matanda kaya sinabi niya na Brother Kung Zing ikaw ay isang bisita mula sa malayo, sa halip na gumastos ng pera, paano ang tungkol sa isang maliit na premyo para sa mananalo? At sa nasabing ito ni Lord Hao bagaman makikita na masayang nakangiti si Elder Kung Zing ngunit, sa loob-loob ng old man ay nagsasalita siya ng, alam mo na ako ay panauhin mula sa malayo, bakit ako? Upang palakasin ang loob ni Elder Kung Zing para maglabas ng isang premyo sa mananalo, ay nagsalita muli si Lord Hao. Na may kaunting panunuya gayong sinasabi nito na ang aking brother ay isang tao din na nakikita ang mundo. At naniniwala ako na ang ilalabas niya ay hindi mabibigo ang lahat, di ba? Upang matugunan ang kahilingan ni Lord Hao, inilabas ni Master Kung Zing ang isang bagay at inihayag niya na ito ay ang rejuvenation pill na mayroon ako na nakuha mula sa auction house ng Hong Chamber of Commerce. Dahil ngayon ang dalawang young talent ay nais sumayaw gamit ang espada para idagdag sa saya, nais kong gamitin ang kayamanan na ito bilang isang premyo upang gantimpalaan ang nagwagi. At sa naging desisyon na ito ni Elder Kung Zing ay labis na ikinabahala ng kanyang anak gayong ang table task na inilabas ay ang natatanging makapagliligtas sa kanyang ama sa kritikal na sandali. Gayunpaman ay pinatigil ng old man sa pagsasalita ang kanyang anak at pagkatapos ay nasambit niya sa kanyang isip na kung hindi ko pinakawala ng ilang dugo ngayon upang masiyahan si Marquis Song, natatakot ako na ang tableta na ito ay hindi maliligtas ang aking buhay, kapag ako ay nakabalik, makikipag-deal ako sa aking apo na si Shingsen. Sa rejuvenation pills na inilabas ni Elder Kung Zing ay mapapansin ang ilang nakasaksi sa pills ni Yun Xiang ngunit lingid sa kaalaman ni Yunzo na may mataas na antas na pills ang ating bida. Kaya sa oras na ito ay takang-taka ang dalaga gayong wala man lang naging reaksyon ang kanyang lolo at maging ang kanyang dalawang auntie sa bagay na ito. At nakutubon din ng dalaga na may maling nangyayari ngayon. At pati na rin si Yan Ryu na hindi rin alam ang ilang mga bagay na nasa kanyang pinsan, dahil sa nabanggit ni Elder Kung Zing na kung sino ang mananalo ay gagantimpalaan ng rejuvenation pills na old man, at pagkatapos lakas loob niyang sinabing maraming salamat in advance Elder Kung, na animoy tiyak niyang siya ang mananalo sa magiging duel nila ni Yun Xiang. Ayon sa kaalaman ng loko ang rejuvenation pill, isang high-level na elixir na maaaring ibalik ang kalahati ng buhay ng isang namamatay na tao. Kung maaari kang magkaroon ng isa sa mga tabletang ito na malapit sa iyo sa larangan ng digmaan at bigyan ng ibang tao ng kalahating buhay, ito ay isang hindi mabibiling kayamanan. Ito ay isang laro na dapat ako ang manalo, at ang kayamanan na ito ay tiyak na mapasa aking mga bulsa. Sa pagkakataong ito, hindi lamang makakagawa ng kalokohan ang walang kabuluhang batang lalaki sa harap ni Miss Shingsen at ng mga elder ng pamilya kong, kundi pati na rin makakakuha ka rin ng mga kayamanan tulad ng rejuvenation pills. Sa hinaharap, ibibigay ko ang tableta na ito sa aking ama sa pangalan ni Shingsen. Naniniwala ako na ang aking ama, na palaging mahigpit, ay tataas na din ang tingin niya kay Miss Shingsen, hihi. Pagdating ng oras, hihilingin ko kay Lolo na baguhin ang engagement,
Ito ay magiging isang bagay na sigurado na lahat sila ay sasang-ayon sa ninanais ko. Habang nangangarap ng mataas si Yanryu, si Elder Kungzing na halos ay mag-apoy na sa galit sa kanyang apo gayong para na din siyang nanakawan sa oras na ito sa kahangalang ginawa ng kanyang apo. Nang nakita ni Shinksan ang galit na pagmumukha ng kanyang lolo ay napabulong siya na hindi maganda. Si lolo ang kanyang pagmumukha ay hindi masaya. At nang nakita ni Shinksan ang animoy baliw na si Yanryu ay nabawasan ang kanyang pangamba pagkatapos, pabulong niyang sinabi na ayos lang. Hayaan lamang natin para sa walang tali nung bata na ito upang makuha ang tableta. Maibabalik ko ito mula sa kanya, sa pamamagitan ng cheat at ibalik ito sa aking lolo pagdating ng tamang oras. Nabigla naman ang mayabang na si Yanro gayong hindi na niya makita ang ating bida. Kaya agad inihayag ni Butler Hu na ngayon lang, young master, habang ikaw ay nasa isang pagkatulala. Ngunit ang batang master na si Yun Xiang ay nagpunta na sa bukas na espasyo sa labas ng pintuan upang maghintay para sa iyo. At gayong nasa open space na si Yun Xiang ay agad na rin nagyaya ang loko na magtungo na rin sila sa lugar na iyon, habang naglalakad papalabas animoy baliw ang hangal na si Yanryu gayong tawa ng tawa ito. Bago lumabas, niyaya niya si Kung Shinksan upang panuurin ang laban na mataas ang kanyang kumpiyansa na siya ang magwawagi. Na siyang ikinagulat ni Kung Shinksan gayong ramdam niya na galit sa kanya ang kanyang ama lalong-lalo na ang kanyang lolo na natalo ng isang kayamanan sa kalokohang nagawa niya. Gayon pa man nagtanong na rin si Shinksan na dapat ba akong lumabas upang panuurin ang labanan. Sa katanungan na ito ni Shinksan, ay natanong din ni Elder Kungzing si Lord Hao na brother, bakit hindi tayo lumabas ng magkasama? Gayon pa man sinabi ni Lord Hao na hindi na kailangan pang lumabas gayong maaari silang manood mula rito habang kumakain. At pagkatapos ay iniutos ng pinuno sa isang katulong na magsagawa ng pag-aayos para dito. Mula sa braso ng maid makikita ang isang device na nakakonect sa labas ng open space mula sa banquet hall. Sa mga ilang sandali pa ay may lumabas ng screen projector sa mismong tapat ng kanilang kinakainan. Sa loob ng ilang segundo nang tuluyan ng makonect ang device sa labas ay malinaw na nakikita nila ang kaganapan sa labas na kung saan makikita ang ating bida na nasa lugar na ito habang si Yanryu ay nagmamadali ng tumatakbo. Habang papalapit ang hangal na si Yanryu makikita naman ang ating bida na kalmado lamang sa kanyang pagkakatayo habang ang kanyang kamay ay nakasilid sa kanyang bulsa. Sa pormahan na ito ni Yun Xiang ay ikinabigla ito ni Yanryu. Sabay pabulong niya na sinasabing ang good-for-nothing na batang ito ay napakaangas habang nakasilid ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Tila hindi yata ako sineseryoso nito. Maghintay hanggang sa matapakan kita ng malakas, pagkatapos, ang gwapong postura na ito ay kabilang sa akin mula ngayon. Nang makarating na siya sa mismong harapan ng ating bida ay muli niyang ipinaalala kay Yun Xiang na huwag mo akong sisihin na hindi kita pinaalalahanan, na hindi ka karapat-dapat kay Miss Shinksan. At tumugon ang ating bida na ang dami mong sinasabi, magsimula na tayo. Sige, tingnan natin kung gaano mo mapananatili ang iyong bibig sa pagsasalita sambit ni Yanryu pagkatapos ay inumpisahan na niyang magbuo ng Star Soul General. Bagaman nakapag-construct na ng Star General ang arrogant ing si Yanryu ngunit makikita naman ang ating bida na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring ginagawang aksyon sa mga oras na ito. Ito ang Wei Yuan Style Student Machine Model mula sa Yungan City Jiwo Preparatory School. Gayong nakatayo lamang ang ating bida, nang nakaturo ang espada ni Yanryu sa kanya sabay niyang natanong kung bakit hindi pa rin nagbubuo si Yun Xiang, at pagkatapos ay may panunuyan niyang sinasabing nakalimutan ko na wala ka nga palang kakayahan makapag-construct. Gayong ang iyong soul vein ay incomplete, bukod dyan ang iyong construction time ay mapananatili lamang sa loob ng 3 minuto. Matapos niyang masabi ito ang ating bida naman ay may inihagis na ilang talisman para bumuo ng formation barrier, na ikinagulantang ng mayabang na si Yanryu, nang nabatid ng hangal na bumuo ng barrier si Yun Xiang, sabay niyang sinabi na alam kong sinusubukan mo na gumamit ng maruruming pamamaraan upang matalo ako. Di ba? At mayabang din niya na sinasabing hindi ko inaasahan na ang isang basurang gaya mo ay magiging handa. At habang putak ng putak si Yanryu ay nag-Star Soul Construct na rin ang ating bida, at sa ginawang pag-construct pa lamang ni Yun Xiang ay napaatras na kaagad ang mayabang na si Yanryu gayong may malakas na impact na naganap dahil sa ang ipinatawag ng ating bida ay ang Star General Lubu.
Hindi lamang para gulatin ang mahina niyang pinsan kung hindi nais na rin ang ating bida na ipaalam sa lahat ang itinatago niyang kakayahan o kapangyarihan. At habang pinuprotektahan ni Yanryu ang kanyang sarili sa malakas na impact ay sabay niya na tinatanong na ano ang nangyayari. At ano ang ginagawa mo? At dahil sa hindi na itinago ng ating bida ang kanyang cultivation level ay naramdaman na rin ito ni Yanryu, at napagtanto din ng hambog, na ang cultivation level ni Yun Xiang ay mas mataas kaysa sa kanya. Kasunod nito ay nagpakawala ang ating bida ng maliit na bahagi ng chinang tumamaha ito sa mismong kanang braso ng Star General na kaalab ni Yanryu ay walang hirap nitong naputol ito. Bukod sa pagkaputol ng kanyang braso ay napatilapon din ng hambog sa hindi kalayuan gayong may inihandang barrier si Yun Xiang para sa kaganapang gaya nito. Bago pa makatayo ang mayabang na si Yanryu sa isang iglap ay makikita naman na ang fangtian ni Lubo ay nakatutok sa kaliwang braso naman ni Yanryu. Sabay sinabihan siya ng ating bida na mayroon ka pa ring isang kamay, mukhang mas kaaya-aya sa mata. At nagsalita si Yanryu na ikaw, paano? Ikaw ba talaga si Song Yun Xiang? At gayong napakalakas ng kanyang kinakalaban ay hindi na niya matiyak na kung ito ba ay ang kanyang pinsan na tinatawag niyang basura dahil sa tinatanong niya na kung sino ba talaga ang malakas na nilalang na nasa kanyang harapan. Siyempre ako si Song Yun Xiang tugon ng ating bida sa kanyang pinsan na nagulantang nang ipakita niya ang Star Soul General Lubu. Sabay sambit ni Yun Xiang sa kanyang isip na dahil nagbalik na ako. At sa kaparehas na oras, ang kaganapan ay nalipat, kasabay nito, 100 milya sa labas ng lungsod ng Sun Sculpture. Makikita mula rito ang ilang manglalakbay, at ang isa ay nagsasalita na hindi na tayo dapat malayo sa lungsod ng Sun Sculpture City, di ba? Kahit na ang pagsakay sa primitive na hayop na ito ay medyo mabagal. Ngunit, sa kabutihang palad, hindi tayo naka-encounter ng fierce beast species. Matapos magsalita ang matanda ay may namataan naman ang kanyang kasama sa kalangitan na agad niyang sinabi sa tinatawag niyang pinuno na tumingin sa kalangitan. Bagaman nagigimbal na ang nakapansin sa kalangitan ay mahinahon pa rin na nagtanong ang pinuno na kung ano ang problema, at ano ang nasa langit. Gayong ang nakita pala niya ay ang God-level beast, na sa aking hinuha ay marahil ito ay ang tinakasan ng ating bida noon. At sa ngayon, ay bumalik muli tayo sa nagaganap na duel sa pagitan ng ating bida at ng kanyang pinsan na si Yanryu. Na hanggang sa kasalukuyan ay nakaturo pa rin ang fangtian na signature weapon ni Lubo kay Yanryu, gayong nasasaksihan din ng nasa loob ng banquet hall ang mga kaganapan na ito, ngunit hindi nila mabatid na kung sino ang Red Star Soul General na kasalukuyan ay collab ni Yun Xiang, at hindi makapaniwala ang nakakasaksi na ito ay ang ating bida. At may nagtatanong din na kung anong uri na Soul General ito, gayong napakatangkad at makapangyarihan. Ito ay Kaayla Hilakbot, gayong ang makina ni Yanryu ay na-disable sa isang paggalaw lang. At si City Lord Fan ay pabulong na nagsasalita na si Song Yun Xiang ay talagang nagbago mula sa isang baldado na may isang sirang soul vein ngayon ay naging host ng makapangyarihang Star Soul General, ang balita na ibinigay ng Grand Duke ay talagang tama. Si Elder Kung Zing naman ay pabulong na nagtanong kay Ginoong Fan, na maaari bang ito ang estatwa ni Song Yun Xiang ang legendary Star Soul General Zuo Si. Ngunit ang hitsura na ito ay tila kakaiba. Sa katanungan na ito ni Elder Kung Zing ay tumugon si Ginoong Fan na ama, ikaw ay nasa pag-iisa sa nakaraang 5 taon upang makapag-breakthrough sa heavenly rank, kaya wala kang alam. Sinasabi na ang Star Soul General Zuo Si ay may kakayahang magbago sa hitsura ng iba pang mga Star Soul General. Na ikinagulantang ni Elder Kung Zing at napasigaw ito habang nagtatanong na ang Star Soul General Zuo Si ay may kakayahan gaya nito. Gayong napalakas ang pagsasalita ng old man ay natuon sa kanya ang pansin ng tatlong auntie ni Yun Xiang gayong nasabi nito ang Star Soul General Zuo Si. Maging si Mrs. Zhou ay hindi na napigilan magtanong sa pinuno ng pamilya Song na kung ito ba talaga ay si Yun Xiang. Pati na rin si Mrs. Cheng ay nais din niyang linawin sa kanyang biyenan na kung ano ang nangyayari. At napatawa si Lord Hao gayong manghang-mangha ang kanyang mga manugang sa kanilang mga nasasaksihan. At sabay inihayag ng old man na narinig niyo naman siguro ang tungkol sa naganap na labanan ng Beast Tide sa Yuanding City. Sa inihayag ng old man ay naalala ni Yansui na sinasabing sa panahon ng labanan ng Yuanding City, mayroong isang Star Soul General sa Red Armor, na nakasakay sa isang nag-aapoy na kabayo,
at may hawak na isang 10 talampakang halberd sa kanyang kamay, tulad ng isang divine soldier na bumaba mula sa langit, na nag-iisang nakatalo sa mga halimaw. Ayon naman kay Mrs. Jo, narinig ko rin sa pulong ng paaralan na ang Star Soul General na nagbalik tanaw sa sitwasyon sa isang solong makina sa dakilang digmaan ay ang mag-aaral ng Jiwo Academy ay ang Star Soul General Zuo Si. Ang kanyang host ay isang first-year student ng Jiwo Academy, at iginawad sa kanya ang titulo ng bayani sa celebration meeting. Hindi ko talaga inaasahan na ang taong iyon ay si Yun Xiang. Matapos nito ay naging bulong-bulungan sa loob ng banquet hall na si Yun Xiang ay ang host ni Zuo Si. Bagamat alam ng old man ang katotohanan na sa katunayan ay hindi pa talaga host ni Zuo Si ang kanyang apo, ngunit base sa kanilang napagkasundoan na pananatilihing lihim ito at hayaang umalangaw-ngaw na ang ating bida ay host talaga ni Star Soul General Zuo Si. Kaya masayang sinasabi ng old man na tama iyon, tama. Host ng Star Soul General Zuo Si. Bayani ng Yuanding City Battle, ay si Song Yun Xiang ang aking apo. Bagaman malinaw ng sinabi ng old man ng ating bida ay host ni Zuo Si, pero si Mrs. Cheng ay nais pa rin niyang linawin na kung tunay talaga ang sinasabi ng kanyang biyenan. At si Ginang Jo ay natanong niya ang old man na kung matagal na niyang alam ang bagay na ito. Kaya naman sinabi ni Lord Hao na para sa kaligtasan ni Yun Xiang, ang lahat ng impormasyon tungkol dito ay itinago ng royal family, at ang lahat ng impormasyon ay ipinatago sa akin. At dagdag pa ni Lord Hao na hindi pa huli ang lahat para malaman mo, pinlano kong ipahayag ang impormasyong ito sa hapunan ngayon. Gayong natiyak ni Ginang Jo na host talaga ang kanyang pamangkin ng isang legendary Star General. Kasabay nito ay natanong niya na ama, hindi ba nangangahulugan ito na ang ating mansyon ng Song, ang ating pamilya ng Song, magkakaroon ng isang holy rank? At nang marinig ni Mrs. Cheng ang holy rank ay napakumkam ang kamay nito habang pabulong na sinasabing magaling yan. Ang pamilya ng Song ay magkakaroon muli ng isang banal na ranggo. Kung ang pamilya ng Song ay maaaring bumalik sa tuktok, kung gayon ang pamilya ng aking ina ay magkakaroon din ng mas maraming timbang. At para sa kapakanan ng aking mga anak, kailangan kong ipaglaban ang pagbabahagi ng pamilya na nararapat sa akin. At sa kasamaang palad, kahit ano paman, dapat tayo ay maging mabuting magkaibigan sa hinaharap aking pamangkin na Yun Xiang, wala akong pakialam sa dati kong sarili. Ngunit masama ang kutob ni Mrs. Cheng para sa kanyang anak na si Yan Ryu, umaasa na lamang ang ginang na sana lang daw ay maging mapagbigay ang ating bida para sa kanyang anak. Bagaman ang tatlong tiyahin ng ating bida ay nag-aasam para sa ilang kayamanan at karangalan, ngunit ang isang auntie ni Yun Xiang na si Song Shi ay hindi mapigilan mapaiyak nang malaman niya na ang kanyang pamangkin ay maaaring makaabot sa stage ng holy rank. At sa kanya namang gilid ang batang babae ay walang humpay pa rin na sinasagpangan ang masasarap na pagkain tulad ng mga karne. Para naman asarin ng bahagya si Elder Kung Zing ay sarkastikong nagsalita si Lord Hao na masyado pang maaga pa upang pag-usapan ang mga banal na ranggo. Brother Kong, ano sa palagay mo? Gayong hinihingian si Elder Kung Zing ng pahayag ni Lord Hao bilang pagpapakitang galang agad na tumayo ang old man at sabay sinabi niya na binabati ni Kung Zing si Brother Song. At dagdag pa niya na congratulations to your Song family. At pagkatapos ay inilakas ni Elder Kung ang kanyang pagsasalita, para marinig ng kanyang apo ang kanyang mga sasabihin na palagi kung nadama na ang batang ito na si Yun Xiang, ay may pambihirang swerte at talento. Ito ay talagang isang pagpapala para sa pamilya ng Song. Ito rin ang swerte ng aming pamilya, swerte ni Shinksen. Sabay tanong niya kay Shinksen na tama ang kanyang mga sinasabi, diba? Mababakas naman sa pagmumukha ng dalaga na hindi niya nais na tumugon sa katanungan ng kanyang lolo. Gayunpaman upang hindi na madagdagan ang pagkasuklam sa kanya ng kanyang lolo, ay lumingon ito na may kunwari ay nakangiti at sabay sinabi niya na binabati ko ang aking lolo Song, at binabati ko rin ang buong pamilya ng Song. Ngunit kasabay nito ay sinasabi niya sa kanyang isip na Zuo Si, iyon lang ang mayroon ito. Siguradong hindi kasing lakas ng Star General ng aking brother na si General Cao Ren. Habang himas balbas ang old man ay pinatigil na niya ang mga papuri, at sabay sambit ni Lord Hao na ang aking pamilya ng Song ay maswerteng dahil sa mabubuting gawa ng aking mga ancestor. At ang ikaapat na uncle ng ating bida na isa rin sa itinuturing ng ating bida na isa niyang kaibigan, ay halos naiyak din gayong na traidor siya ng kanyang pamangkin,
dahil ang dalawang ito ay nagsumpa sa isa't isa na silang dalawang basura ng pamilya ay magsasamang galugurin ang buong mundo ng magkasama. Bakit ka biglang naging sikat? Hindi ba ako ang nag-iisa na lang na basurang naiwan sa pamilya ng Song? Habang dismayado ang fourth uncle ni Yoon Siang, namataan naman ni Mrs. Jo na si Yan Ryu ay muling nakatayo at muli na namang makikipaglaban, na agad niyang sinabing tingnan sa katabi niya na si Ginoong Kang. Sa susunod nating video, ay ipagpapatuloy natin ang pakikipaglaban ng ating bida kay Yan Ryu, ngunit sa pagkakataon na ito ay gagamit na lamang si Yoon Siang ng Mass Production Star General. Bukod dito ay ibaba din ng ating bida ang kanyang cultivation level sa yellow stage gaya ng mayabang niyang pinsan. At ang paggamit ni Yoon Siang ng Xuanjiaowei body technique na makikilala ni Abe. Si City Lord Fan na mamamangha sa ipapakita na kahusayan sa pakikipaglaban ng ating bida. Ang Xuanjiaowei 7-step na makikilala ni Elder Kung Zing. At ano ang magiging reaksyon ni Elder kung nangkuhain ni Lord Hao ang nag-iisa niyang pills na nasa ikatlong antas? At alamin natin ang magiging reaksyon ng lahat matapos ihagis ni Yoon Siang ang isang dosenang table task sa kanyang lolo. At sino itong katulong na gagantimpalaan ng ating bida ng isang mataas na antas na pills?